Kamusta? Handa ka na bang sumisid sa isang napakalalim na tanong? Sige, game. Ang sentro kasi ng usapan natin ngayon ay isang theological na tanong na matagal nang pinag-iisipan. Oo, at napakabigat nito. Sa walang hanggang kalikasan ng Diyos, mas dakila ba ang Ama kaysa sa Anak? Yan yung tanong. May hawak tayong pagsusuri na naglalatag ng dalawang panig. At pareho silang kumukuha ng ebidensya mula sa Biblia. At yan ang ginagawang interesante, di ba? Parehong may basihan. Eksakto. Ang misyon natin dito ay hindi para pumili ng mananalo, kundi para maintindihan ng buo ang bigat at lohika ng bawat panig. Sige, simulan na nating himayin. Magandang ideya yan. Kasi ang tanong na yan, bagamat simple pakinggan, dumadako sa pinakapuso ng doktrina ng Trinidad. Oo nga, At ipinapakita ng mga source mo na ang sagot, depende sa kung anong lente ang ginagamit mo. paanong depende sa lente? Tinitingnan mo ba ang relasyon nila sa loob ng ating kasaysayan o sinusubukan mong silipin ang relasyon nila sa labas ng espasyo at panahon, sa kawalang hanggan? Okay. Diyan pala nag-uumpisa ang lahat ng debate. Diyan mismo. Okay, so magsimula tayo sa argumento na parang pinakamadaling makita sa mga talata. Yung panig na nagsasabing, oo, mas dakila ang Ama. Sige, yan ang unahin natin. Kasi mismong si Jesus ang nagsabi niyan, di ba? Diretsuhan. Sa Juan 14:28 sinabi niya, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin. Parang tapos na agad ang usapan. Eksakto, yan ang pundasyon nila. Kumbaga yan yung smoking gun. Oo, paano mo pa kukontrahin yan? At hindi lang yan, sinuportahan pa ito ng konsepto ng pinagmulan. Pinagmulan. Sa Juan 8.42, sabi ni Jesus, ako'y nanggaling at naparito mula sa Diyos. May ideya ng isang nagpadala, ang Ama. Isang ipinadala ang anak. Tama. At sa kahit anong organisasyon, ang naguutos, di ba, palaging may mas mataas na otoridad kesa sa inuutusan. So, parang may likas na hierarchy sa kanilang relasyon. Hindi lang dahil naging tao si Jesus, kundi isang eternal na katotohanan. Yan mismo ang argumento ng panik na to. Iginigiit nila na yung pagpapasakop ng anak sa ama ay hindi isang pansamantalang role-playing lang. Okay. Ito ay refleksyon ng kanilang walang hanggang relasyon. Tingnan mo yung sinasabi sa 1 Corinto 15. Yung tinatawag sa sources na cosmic endgame. Yun nga, sinasabi doon na sa katapusan ng lahat, kapag tapos na ang lahat, ang anak mismo ay magpapasakop sa ama. Teka, kahit sa dulo na? Oo, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Wow! Okay. So kahit matapos lahat ng misyon, mayroon pa ning aktong pagpapasakop, hindi lang to para sa misyon niya sa lupa. Ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Malinaw na malinaw. Para sa panig na ito, yung pagiging mas dakila ng ama ay isang fundamental na katotohanan. Okay, yan ay isang napakatibay na kaso. Pero dito na pumapasok ang malaking pero, di ba? Dito na nagiging komplikado. Kasi ang kabilang set ng mga talata ay tila isisigaw naman ang eksaktong kabaligtaran. Paano natin to? Paano natin pagtutugmain yun? Yan na nga, at dito nagiging kamangha-mangha ang diskusyon. Ang kabilang panig kasi, hindi nila itinatanggi yung mga talata tungkol sa pagpapasakop. Hindi. Anong ginagawa nila? Binibigyan nila ito ng ibang interpretasyon. Ang argumento nila, ang pagiging mas mababa ng anak ay isang pansamantalang tungkulin lang. Pansamantalang tungkulin. Oo, isang role na ginampanan niya para sa isang partikular na misyon. Hindi raw ito salamin ng tunay niyang kalikasan. Paano nila ipinapaliwanag yon? Anong basihan nila? Ang susi ay nasa Filipos 2. Sinasabi doon na si Jesus, bagamat kalikasang Diyos. Hindi niyang inaring isang bagay na nararapat panangnana ng pagkapantay niya sa Diyos. Eksakto. Ibig sabihin, hawak na niya ang pagkapantay-pantay pero pinili niyang bitiwan yon pansamantala. Binakante niya ang kanyang sarili. Tama. Yung pagpapasakop, kung titingnan sa lente na ito, ay isang voluntaryong aksyon ng isang kapantay, hindi isang likas na katangian ng isang mas mababa. I see. So hindi siya lesser than, kundi he made himself lesser than para sa isang layunin. Yon ang punto. At syempre, nariyan yung mga direktang pahayag din niya tulad ng Juan 10:30. Ako at ang Ama ay isa. Hindi lang nagkakaisa sa isip,
kundi iisa sa kalikasan. At yung galit ng mga Hudyo sa Juan 5.18, di ba? Gusto siyang patayin kasi Kasi ginagawa niyang kapantay ng Diyos ang kanyang sarili. so yung mga nakakarinig sa kanya noon ang intindi nila ay inaangkin niya ang pagiging kapantay ng Diyos. Malinaw na malinaw yon sa kanila. At ang pinakamatibay na ebidensya para sa panig na ito ay ang kanyang pagiging manlilikha. Oo, yung punto tungkol sa creation. Inididiin sa mga material mo na ang anak ay hindi isang nilalang. Siya ang ahente ng paglikha. John 1:3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At Kolosas 1:16, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. So paanong magiging mas mababa sa kalikasan ng manlilikha? Sa kahit ano. Yun na nga, para sa panig na ito, ang pagiging Diyos niya ay nangangahulugan ng pagkakapantay-pantay sa Ama, sa esensya. Yung pagpapasakop, isang role na ginampanan niya sa loob ng kasaysayan. Teka, kailangan kong mag-push back ng konti dito. Sige, ang Napakatibay ng argumento para sa pagkakapantay-pantay, lalo na yung pagiging manlilikha. Pero yung Juan 14:28, ang Ama ay lalong dakila kesa sa akin. Mismong si Jesus ang nagsabi niyan. oo, Hindi ba parang masyadang convenient na sabihin na lang na, yun ay isang pansamantalang role lang? napakagandang tanong yan. Yan mismo yung tension. Paano nila sinasagot yan? Ang sagot ng panig ng pagkakapantay-pantay ay hindi nila binabaliwala yung sinabi ni Jesus. Inilalagay nila sa tamang konteksto. Anong konteksto? Nung sinabi niya yon, siya ay nasa estado ng pagkakatawang tao, voluntaryong nagpasakop, kaya sa role na ginagampanan niya, totoo ang sinabi niya, ang ama ay mas dakila kaysa sa anak na nagkatawang tao. Okay. Pero hindi nito binubura yung orihinal niyang estado? Eksakto. Yung inilarawan sa Juan 17.5, yung kaluwalhati ang taglay ko na kasama mo bago pa sanlibutan. Okay, gets ko. So, it's about holding two truths at the same time. Ang functional submission niya at ang essential equality niya. Kailangan mong balansehin ang lahat ng sinasabi ng kasulatan, hindi lang pumili ng isang talata. Pero alam mo, may isang parirala sa Kolosas na parang gulong-gulo sa buong ideya na yan. Alin yun? Yung pagtawag sa kanya na panganay sa lahat ng nilalang. Sa unang dinig, parang sinasabi na siya ang unang nilikha. Yan. Isa yan sa mga pinakamadalas pagdedebate. At ayon sa material mo, ang susi ay nasa salitang Griego na prototokos, panganay. Okay, anong meron sa salitang yan? Sa kulturang Hebreo, ang panganay ay hindi lang nangangahulugan ng unang ipinangak, mas madalas isa itong titulo. Titulo ng? Titulo ng karangalan, ranggo, supremacy. Ang panganay ang tagapagmana, siya ang may preeminence. Okay. So, hindi ito tungkol sa sequence ng pagkakalikha? Hindi. Halimbawa, si Haring David ay tinawag na panganay ng Diyos kahit na siya ang bunso sa pamilya niya. So, ang pagiging panganay dito ay mas parang CEO o prototype kaysa sa unang empleyado. Ganyan na nga, siya ang huwaran, ang pinakamataas sa lahat ng nilikha, hindi dahil isa siya sa kanila, kundi dahil siya ang may-ari at pinuno nila. Makes sense. Pero may isa pa. Ikaw ang aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Oo, yan din, nakakalito. Parang may punto sa panahon na siya ay ipinanganak bilang anak. Dito nagkakaroon ng isang mahalagang shift sa perspektibo na inilahad sa source material. Yung pagkapanganak na yan. Anong tungkol doon? Ayon sa konteksto sa Bagong Tipan, lalo na sa Roma 1.4, hindi ito tumutukoy sa pinagmulan niya sa kawalang hanggan. Kung hindi, saan? Ikinokonekta ito sa kanyang muling pagkabuhay. Sa resurrection, sandali. Oo, ang muling pagkabuhay ang naging official na deklarasyon at pagpapatunay sa kanya bilang anak ng Diyos na may kapangyarihan. So, ang ipinanganak kita ay hindi tungkol sa pagkakalikha niya bilyon-bilyong taon na ang nakalipas, kundi isang deklarasyon noong siya ay muling nabuhay. Yan ang interpretasyon. That completely changes how you read that verse, diba? Sobra. Ikinokonekta nito ang eternal niyang pagkaanak sa isang event,
sa kasaysayan ng tao. Pagiging panganay ay konektado sa pagiging panganay mula sa mga patay. Ang muling pagkabuhay ang kanyang, kumbaga, coronation day sa ating realidad. Okay? Kung tatanggapin natin yung argumento na sila ay magkapantay sa eternal na kalikasan, bumabalik tayo sa isang malaking tanong. Bakit pa? Oo, bakit pa niya kinailangang dumaan sa lahat ng ito? Bakit kailangang maging tao, magpasakop, kung sa simula pa lang ay Diyos na siya nakapantay ng Ama? At dito ipinakilala ng source mo ang isang napakaganda at malalim na konsepto. Ang ideya ng pamana. Inheritance. Pamana. Isipin mo to, para legal na manahin ang sangnilikha, kinailangan ng ikalawang persona ng Trinidad na maging bahagi ng sangnilikha. Teka, paano yon? Hindi mo maaaling manahin ang isang bagay na sa simula't simula pa lang ay sayo na bilang maninikha. Kailangan niyang pumasok sa sistema ng nilikha para maging karapat-dapat na tagapagmana. Sandali, linawin ko lang. So, ang pagiging tao niya ay hindi lang para mamatay sa krus. Hindi lang. Okay? Kundi isa ring engrandeng legal at kosmiko na hakbang para maging kwalipikadong tagapagmana sa ilalim ng mga patakaran ng sarili ng nilikha. Yan ang sintesis na inilalatag ng material. Siya ay naging nilalang bilang panganay o ang supreme heir para tanggapin ang buong sangnilikha bilang kanyang mana. Wow. Ang Hebreo 1.2 ay nagsasabing ang anak ay itinalaga bilang pagkapagmana ng lahat ng mga bagay. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagiging isa sa atin. So parang isang napakalaking plano. Mula sa pagkakapantay-pantay, bumaba siya para maging nilalang, hindi lang para tubusin tayo. Kundi para manahin ang buong universo. At pagkatapos, anong gagawin niya sa pamanang yon? Yun ba yung koneksyon sa 1 Corinto 15? Ganon na. Yon ang kabuang arko ng plano. Isipin mo yung daloy. Sige. Una, pagkakapantay-pantay. Pangalawa, voluntaryong pagbaba at pagpapasakop. Pangatlo, tinapos niya ang gawain sa krus na naglinis at nagperfekto sa sangnilikha. Okay. Pang-apat, tinanggap niya ang nilinis na sangnilikha bilang kanyang mana. At sa huli, Ibabalik niya ito sa Ama. eksakto, ibabalik niya ang perpektong pamanang ito sa Ama. At sa puntong yun, kapag tapos na ang misyon, tapos na rin ang pansamantalang pagpapasakop. At babalik na siya sa kanyang ganap na kaluwalhatian at pagkakapantay-pantay. Na nagdadala ng isang naisalbang sangnilikha kasama niya. So, sa huli, yung dalawang pananaw na tila magkasalungat, maaaring dalawang bahagi pala ng isang mas malaking kwento. Posible. Nakita natin ang dalawang lente. Ang isa, nakatuon sa eternal na kaayusan at otoridad. At ang isa naman, nakikita ito bilang isang pansamantalang pagganap sa tungkulin para sa isang napakalaking plano. Isang plano ng pagtubos at pamana. At dito tayo iniiwan ng iyong source material na may isang pangwakas na ideya, isang bagay na para pagnilayan. Ano yun? Sinasabi nito na marahil tayo bilang mga nilalang na nakakulong sa espasyo at panahon ay may likas na limitasyon sa pag-unawa sa tunay na kalikasan ng Diyos. Oo naman. Ang mga konseptong tulad ng mas dakila, pagpapasakop, Ama at anak, maaring mga termino lang yan na ginagamit ng Diyos para ipakilala ang sarili niya sa paraang kaya nating maunawaan. Parang mga analogy para sa ating isip na may hangganan. Maaring ganun nga. Ipinakikilala niya ang sarili bilang Ama, Anak at Espiritu sa loob ng ating realidad at marahil yun lang talaga ang kaya nating maabot. At ang tanong na iniiwan nito ay, Paano nga ba talaga umiiral ang Diyos sa labas ng ating universo, sa labas ng konsepto ng bago at pagkatapos? mahirap isipin. At ang atin buong realidad, 'di ba, na para sa atin ay ang lahat-lahat ay isa lamang tuldok o marahil ay wala pa nga sa paningin ng isang walang hanggang nilalang. Isang bagay na hindi kailanman lubos na mauunawaan ng isang nilikha. At marahil, yan ang pinakamalalim na hiwaga sa lahat.